Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Mateo chapter 10 verse 37 to 38. Ang sinasabi dito na ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan sa kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang kadiliman ay hindi makakasama sa pag-ibig at liwanag. Hindi ka hahayaan ng Diyos na pumili ng isang bahagi ng iyong buhay na maaari mong ilaan para sa Kanya at pagkatapos ay ipagpapatuloy ang paggawa ng gusto mo, pagkakasala sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dapat nating isuko ang buong puso natin sa Diyos dahil karapat-dapat siya. Ibinibigay niya ang kanyang buong buhay bilang isang tao para sa ating kapakanan. Pinapakain niya tayo ng kanyang katawan at dugo. Ang kanyang pag-ibig ay ganap. Siya ay dumating sa mundong ito upang iligtas tayo. At kaya naman hindi niya na masasabi na may bahagi tayo ng ating puso at buhay na sa atin lamang at maaaring itapon kung gusto. Kailangan nating ibigay ang ating buhay sa Diyos at umasa sa kanyang pagpo-provide o providence. Ganyan tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan at matatalo ang kamatayan. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi rin natin maaaring hatiin ang ating puso at ang ating buhay. Kailangan nating pumili ng oo o hindi. Kung magpapasya tayong sumunod kay Kristo, dapat nating sundin siya hanggang sa wakas. Na dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maililigtas. Ang ibig sabihin ng pag-una sa Diyos ay paglilingkod sa Kanya sa lahat ng mayroon tayo sa anumang sitwasyon natin. Nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa kanyang pagmamahal sa atin na umapaw sa buhay ng mga tao at sa ating paligid. Hindi madaling tumuon sa mga mahahalagang bagay o manatili sa plano ng Diyos at mamuhunan ng talino. Ngunit habang ginagawa natin at nagbabago ang ating kalagayang pinansyal at gayon din ang ating relasyon kay Kristo, ang tila isang trade-off na ipinagpalit ang ating paraan para sa paraan ng Diyos o labis, ngayon para sa kalayaan, mamaya ay talagang isang trade-up. At tulad ng mas magiging masaya tayo sa isang bakasyon kapag hindi tayo nag-iisip o nai-stress tungkol sa paano ito babayaran. Nasasulit natin ang buhay na ito kung napagtanto nating hindi ito tungkol sa atin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.